konsehal ng unang distrito ng Davao City sa ilalim ng hugpong sa Tawong Lungsod bumisita sa KOJC compound. Maliban sa pagkamangha sa lugar ay may paalala rin ang mga kandidato sa mga botante sa darating na halalan. Ang detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Ilang linggo bago ang halalan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tumatakbong konsehal sa unang distrito ng lungsod ng Davao sa ilalim ng hugpong sa Tawong Lungsod. Dito inilatag nila ang ilan sa kanilang plataporma na bagamat magkakaiba ay iisa lamang ang layunin, ang kabutihan para sa mga Davaoenyo. As a city councilor, siguro the main thrust, the main things I'll be concentrating on is on good governance. What I have learned a lot of things here this morning just by one visit. Just imagine, just one visit alone, I have come to experience how a corrupt-free environment and society will look like. So I think good governance now will be one of my key or big thrusts when I get to sit back, hopefully, as a city councilor. Good governance. We must get rid of corruption, and we must always bear in mind there is a higher being above us, and we should always pray to God and be thankful for what we have, even at times during these challenging times of our lives here in the city. The kumpanya, very fulfilling naman po kasi nakikita po natin kahit saan po tayo pumunta. Napaka-warm po ng reception ng mga tao po. Especially po sa atin po ngayon na si Tatay Digong nasa Netherlands po ngayon. We are also campaigning on his behalf. And we can see na talagang yung reception ng mga tao magtatanong po kung Duterte ka ba yung linyada mo. And when we say Duterte po, magla-light up po yung mga mata nila. So doon pa lang po parang mawala na yung pagod namin, especially po na peak na ng campaign season ngayon, and we can also see that the people are still very receptive to us. Maliban dito, may paalala rin ng mga ito sa mga botante para sa darating na halalan. Yes, sa mga voters natin, sa buong, not just sa Philippines but also the OFWs, na para sa akin support the PDP, isa na dyan ang ating Pastor Quiboloy, na syempre kaibigan talaga, hindi talaga yan tatalikod kay Tatay Digong and kay VP Sara, So gusto ko lang i-message sa lahat na kung pwede bantayan talaga natin yung mga boto natin, na kung pwede ma-secure natin, kung may mga makita man kayong mga regularities or ano bang mga nangyari sa per cities, so magbigay alam talaga sa ako pwede sa hugpong, kung anong party. So yun, sana we pray that meron tayong safe election, meron tayong honest election, and of course sana yun, ang pray din natin makalabas na rin si Pastor and makauwi na rin si Tatay Digong. Yes, of course, our message is always to go out and vote, Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi na kailangan bumoto. Now more than ever, we need to go and vote this coming May 12 because your vote is very important. And of course, let's vote for leaders na makatabang jud sa tua. Unsa man jud ang bagong Pilipinas na atong gusto, kanang bagong Pilipinas na tarong, bagong Pilipinas na naga-follow ng rule of law, and of course, bagong Pilipinas na para talaga sa mga Pilipino, hindi lang para sa pera at power. So yan ang kailangan nating gawin. Yes, for me, kinahanglan gyud na mag-vote wisely gyud this time. Tama sa giingon ni Pastor Apollo Quiboloy, ayusin natin ang Pilipinas, And tabangay ta, kini ang ato ang panahon para mutingog, mugawas, ipakita nato ang unsa ato ang gusto mahitabo sa Pilipinas. So nasa ato mga kamot ang tubag sa mulo sa katawhan. Samantala, inihayag rin ng mga lingkod bayan ang kanilang naging pagbisita sa KOJC compound. Felt like in paradise. Actually, first time ko nakasulod diri in the morning. Last na kong ato diri is birthday ni Pastor Apollo Quiboloy. I was invited then with FPRRD. And ngit-ngit siya, more on lights akong appreciate that time. This time na po kay daylight, mas na-appreciate na ako kay mura siya paradise for me. Green and lami ang paminaw. Makarelax ka doon ng area. And sabi ko nga sa kanila doon sa loob na first time na ako nakita na hayag na gwapo, felt like in paradise talaga.
Actually, first time ko sa pagpasok dito, and then nakita ko gaano pala kaganda. Actually, nakita ko lang yung sa video, yung sa mga rallies natin. Kaya gusto ko talaga makapasok. Buti na bigyan kami ng chance ngayon. And nakita ko talaga na napakaganda, especially sa mga students siguro, sa mga magstay sila, napakaswerte nila dahil meron silang ganito na environment dito. Of course, I'm very happy to nakapasok tayo ulit. No? I think this is my third time, but every time I go inside, there's something new. No, I think this is the best time to come here kasi everything's fully developed, very clean, very peaceful. No? So it's a very good experience for me coming from the outside kasi outside magulo, no? Very turbulent. We have traffic, mainit, magulo, but here inside so peaceful. So a good time for me to relax and reflect on things spiritually. At sa panghuli, nagbigay rin ng mga ito ng mensahe para kay senatorial candidate Pastor Apollo Sikibuloy. Pastor, thank you for inviting us diri sa imong lugar and sama sa imong giingon na kausa ug kasama kauban minimo sa kabaguan na ato ang gustong ihatag para sa katawan dili lang sa dakbayan sa Davao kundi sa tibuok Pilipinas. Daghang salamat po sa sakripisyo para sa Pilipinas at para po sa mga katawhan diri sa dakbayan sa Davao. Pastor, thank you very much for all that you have done, not only for the kingdom, but also for Davao City. We pray that wherever you are, you're always safe there, and we know that you always share the good message wherever you are. So ingat po kayo, Pastor. Yes, Pastor Apollo Sikibuloy, I hope you're doing good now. You're okay lang, dira. Very sad kin agyan ni mo nitanan, but kabalo ko powerful kaayo ang prayers. So rest assured kami diri wala nagundang na naga-pray for your wellness, no, o kaayuhan nimo. And padayon kami mo kampanya para sa imuha, pagtinabangay kita para sa kaayuhan sa dakbayan sa Pilipinas, sa Davao o syempre sa Pilipinas. Daghang salamat and God bless you, Pastor. Pastor, we are here in Davao City, and even if you're not here right now, no, all our prayers are with you, and I will campaign for you, Pastor, here, at least in my district sa aking makakaya po. We need a man of God in the government. We need somebody who change everything morally and spiritually. I think that's the only way there can be genuine change here in our country. Spiritual and moral values should be enhanced. Good luck po, Pastor, and stay safe, take care, and we love you po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SM9 News.